po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na. Inanyayahan ko po ang lahat na magsipasok na po. Natawagan ko po ating pong mga tagapagpaawit. Tayo pong lahat ay magsitayo. At ating pong simulan ng panambahan ng masiglang awitin. Amen. Sound check. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa na narito. At ganun din naman sa kanilang tahanan na nakikisamba sa pamamagitan ng online. Amen. Sama-sama po tayong umawit ng pag-ibig ng ating Panginoon. My Savior's love. Amen. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. All together now. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden He prayed that my will not die. He had no tears for His own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld Him and came from the world of light to comfort Him in the sorrows He bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He poured a burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with a ransom in glory His face I at last shall see, will be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. I know whom I have believed, Amen. and I'm persuaded that He is able to perform what He has promised today until the end of this world. Amen. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus
faith in Him. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not what of good or ill may be reserved for me, or weary ways of golden days before His face I see. Come on. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I'll walk the veil with Him or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Amen. At the cross. Sabi doon sa isang training pace na ginagamit kapag may teacher's training sa SOT, the symbol of relationship between God and man, and it speaks of redemption, reconciliation, is the cross. Amen. Let's sing this song, At the Cross. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would He devote that sacred act for such a worm as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy. Ladies, on second stanza, please. Was it? Come on, ladies. I have done before upon the tree. Amen. And love beyond degree. All together now. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy. It's time, gentlemen, on third. Where might the sun in darkness hide, and shut His glory see? When Christ the mighty Maker died, for man the creature see. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But
on the cross, na sabi ng Bible, there was no guile found in His mouth, but yet He was been crucified Amen. for our salvation. Let us sing our great Savior, none other than our Lord Jesus Christ. Amen. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me. Amen. Sa pagkanta natin ng second stanza, awitan natin siya ng as if kasama talaga naman siya. No? Amen. Hinaharanahan natin siya dahil sa kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang biyaya sa atin. Let's sing this second stanza now. Jesus, what a strength in weakness. Let me hide myself in Thee. Tempted, tried, and sometimes failing. Be my strength, my victory wins. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Jesus, what a help in sorrow. Amen. While the billows o'er me roll, even when my heart is breaking, He, my comfort, helps my soul. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, love. Let's sing the chorus one more time. One more in chorus. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Amen. Praise Tayo God. sa sandaling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Muli sa kalayaan, Panginoon, na ibinigay niyo upang kami ay makapanambahan. Sa kalayaan, Panginoon, na kami makapagpuri sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay patuloy na nariyan. Kami iniingatan, ginagabayan, Panginoon. Maramdaman po namin ang inyong pong pagmamahal na kahit anong bagay dito sa mundo, Panginoon, ay hindi kayang tapatan o kayang bayaran, Panginoon, ang binigay mo para sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong walang hanggang pagmamahal sa amin, sa aming buhay, sa inyo pong pagtubos sa amin, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. Nilalapit po namin, Panginoon, na ikaw pong patuloy na maggabay sa amin, magpalago sa amin bilang mga Kristiyano, Panginoon, kami maging matatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Hinahalala rin po namin ang aming pong mga kapatiran na hindi po namin makasama ngayon. Kayo pong mag-ingat sa kanila at ang aming pong mga kapatiran nasa daan pa. Kayo pong mag-ingat sa kanila, marating po sila ng ligtas sa kanilang mga paroroonan, Panginoon.
At pagpalain niyo rin po ang panambahan ngayong gabi na ito, Panginoon. Ikaw po mangusap sa amin at magpaalala sa amin, Panginoon, ng iyong salita. Ang lahat ng ito po ay aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at atin pong basahin ang Luke chapter 6 verses 26 to 49. Ako po muna sa verse 26 at sabay-sabay po tayo sa verse 49. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mga sasalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila. At ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi, pati ng iyong tunika. Bigyan mo ang bawat isa sa iyo humihingi, at sa kumuha ng pag-aari mo ay huwag mong hinging muli. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y mga pahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at mga pahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa at malaki ang sa inyo ay magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Magmaawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain. At huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan. At huwag kayong mangagparusa at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo at kayo'y palalayain. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? Di baga sila mga bubulit kapwa sa hukay? Hindi higit ang alagad sa kaniyang guro. Datapwat ang bawat isa pagka naging sakdal ay nagiging katulad ng kaniyang guro. At bakit mo tinitingnan ang puwing ng nasa mata ng iyong kapatid? Datapwat hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paano masasabi mo sa iyong kapatid, kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Ikaw na magpapaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkakayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kaniyang sariling bunga, sapagkat ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag, at di nakakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso. At ang masasamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. At bakit tiyatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi?
Ang bawat lumapit sa akin at pinakinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya ay tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakailalim at inilagay ang patibayan sa bato, at nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Sabay-sabay po tayo sa verse 49. Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba, at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mariyan po tayo makaupo. Prince of Peace, Almighty God.
Amen. He is our living master. Amen. The living master. Praise the Lord. Sapagkat tayo hindi naglilingkod sa mga inanyuan ng kamay ng tao. Ang ating pinaglilingkuran hindi ang araw, hindi ang ilog, hindi ang kalikasan, kundi ang lumikha ng lahat ng ito. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay may ganitong pagkakataon. At salamat binigyan niya tayo ng aklat. Kung ang Diyos ay hindi nangusap, hindi siya nagpasulat ng kanyang salita, hindi natin malalaman kung ano ang kanyang kalooban. At sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, ipinamuhay naman niya ang katotohanan ng Diyos upang sa ganon ay makita natin kung paano ipinamumuhay ang katotohanan na ito ay talagang practical. Ang salita ng Diyos ay practical, meaning you can apply it sa iyong araw-araw na karanasan sa buhay. Kaya God is expecting na lalakad tayo sa kanyang kalooban. Now, kanina po, meron kaming napapagdiskusyonan sa subject sa Bible School about divine perspective. Gaano kahalaga ang tao at bakit nga ba mahalaga ang tao sa Diyos? Ano ba ang halaga ng tao sa Diyos? At of course, may iba-ibang pakahulugan, pero mahalaga ang lahat sa Diyos. Lahat ng kanyang nilikha ay mahalaga. Pero tayo lamang ang pinag-alayan niya ng kanyang dugo para tayo matubos at maisama sa langit. At inialay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. Yung value ng tao, pati minsan, di ba, sabi sa atin, ibigin mo ang iyong kaaway. Sabi, paano mo ibigin yung kaaway? Kaaway mo nga, ibigin mo pa. Pero sabi ng Bible, hindi nagbabago kasi yung kahalagahan ng tao sa Diyos. At hindi nangangahulugan na kapag kakaaway natin, kaaway din ng Diyos. Ang halaga ng tao ay dahil siya ay tao, siya ay persona. Ang tao ay personal being. Personal being, kagaya ng Diyos. God is a personal being. Hindi lamang siya dahil siya ay tripartite being, hindi lamang siya mayroong mind, will, and emotion, mayroon siyang morality, but in totality, He is a person. Ang nilikha ng Panginoon ay personal being. Kaya napakahalaga po ng tao sa Diyos. Kaya kahit na ano pang kasalanan ng tao, hindi nagbabago yung value ng tao sa Diyos. At kapag pinag-aaralan nga namin, nakikita natin dyan na minsan ang value ng tao ay tinataasan o ibinababa conforme sa kanyang performance. Kapag ka ikaw ay skilled, mahusay ka mag-perform at conforme sa iyong contribution. Kapag may contribution ka pa sa community o sa company, mahalaga ka. Pag wala ka na maiko-contribute, hindi ka na ganun kahalaga. Aalisin ka na. So, madalas po, mahalaga ang tao, yung value ng tao ay sinusukat sa kanyang performance, sa kanyang contribution, o sa kanyang acquired wealth. Ano yung kanyang resources? Or kung anong meron siya. At nung tinitignan ng mga tao ang halaga ng tao, kapag walang-wala ka, hindi ka ganun kahalaga. Pag wala kang, hindi ka mahusay mag-perform, hindi ka ganun kakailangan, hindi ka ganun kahalaga. Pag hindi ka nakapag-contribute ng something, sabihin nating relevant sa association o sa group, ay madali ka nang tanggalin. Kaya, anong pakinabang sa iyo? Parang ganyan. Yan ang halaga ng tao. Yung meron ka, yung performance mo, yung skill mo, at yung naiko-contribute mo. Pagka wala yung mga yon, hindi ka na mahalaga. At kaya, naalala nyo yung palabas na Soylent Green, na yung mga matatanda, yung mga senior citizen, pinagpapapatay na, ang tawag sa kanila ang mga useless eater. Sino nakapanood dun sa inyo? Natatandaan nyo? Soylent Green. Yun po ipalabas na yung mga senior ay dinadala lang sa patayan at ginagawa sila mga biskwit. Kung napanood nyo yun, kasi sila daw ay mga anong tawag na yan? Mga useless eater. Tingnan so ang value mo sa ganung konsepto, ang value mo ay kapag ka ikaw ay nakakapag-perform.
Ha? Sa mag-asawa, nangyayari yan eh. Mahal lang yung asawa niya kapag ka nakakapag-perform. Pag hindi na nakakapag-perform na maganda, hiwalayan, iiwan na, papalitan na ng mahusay mag-perform. Kasi performance eh. O kaya ka mahalaga, hindi ka man makapag-perform dahil meron ka, may yaman ka. No? O kaya may naiko-contribute ka pa. Pero pagka wala na yung mga yon, wala na. Pero ang Panginoon, pinakita niya ang value ng tao ay hindi sa performance, hindi sa kanyang resources, hindi sa kanyang contribution, kundi siya, bilang siya, ay isang persona. Kaya huwag niyong ibabase ang inyong halaga dahil wala kang pera, tingin mo sa sarili mo, hindi ka mahalaga. Dahil hindi ka magaling, hindi mataas ang IQ mo, mahina ang performance mo, mahina ang tingin mo sa sarili mo, mailit ang tingin mo sa sarili mo, ganun-ganun na lang ang buhay kasi maliit ang tingin. Ang daming bagsak, ang daming repeat, ang daming... wala doon. Kung ang konsepto, isipan ng tao ay ganon, magkakamali ang tao ng kanyang panukat. Ano? Kaya, dahil tayo ay mahalaga sa Diyos, tayo ang kanyang inaasahan na gumawa ng tama sa kanyang paningin. Tayo po tumayo, 1 Peter chapter 3, tayo hanggang 7 o'clock lang. Ano? Last Wednesday, buti, may nagpaalala sa akin, pero akala ko 7:30 tayo. Sabi ko, mga 30 minutes pa. Ngayon, maliwanag na sa akin, maalala natin, 7 o'clock, tapos na po tayo. Okay, 1 Peter chapter 3, 13 to 17. 1 Peter chapter 3, 13 to 17. Okay, basahin po natin. Please read with me. Pati kayo po na nasa online. Salamat sa lahat ng mga kasama natin at just say amen or praise the Lord kung ano man ha. At kayo na-bless ang salita ng Diyos and you agree with us. Okay, let's read all together. Begin. And who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? Tama ba? Binabasa natin? Tama? Verse 13 muna. Malayo na ito. Verse 13. Sorry, ano ba ang sinabi sa inyo? 1 Peter 3:13 hanggang 17. Tama? Okay, ulitin natin. Ready? Begin. And who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? And if ye shall suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear, having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed, that they falsely accuse your good conversation in Christ. Verse 17. For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Now, gusto ko pong pagtuunan ng pansin yung verse 13, ang sabi diyan, follow that which is good. Sabi rito sa verse 13, be ye followers of that which is good. Be ye followers of that which is good. So, ang pamagat po natin pag-aaral ngayon, follow that which is good. Tayo po imanalangin na manaming Diyos, salamat po ng marami. Bless you po ang pagkakatipon, panambahan, ang mga nakikinig ng iyong salita upang kami palakasin at lalo kaming i-encourage na kung ano yung tama sa iyong paningin at mabuti sa iyong paningin, ay yun po ang aming ituloy na gawin. Yun ang aming sundan. Yun ang aming panatilihan. Yun ang aming pagsikapan. Doon namin ilagay ang emphasis. And where we put the emphasis, there we will get the result. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang mabuti, kami po ay hindi. Pinasusunod mo kami sa iyo. Pinasusunod mo kami sa iyong salita. Upang kami po ay mabago at kami man ay maging mabubuting tao dahil mo. Kaya Panginoon, pangunahan niyo po kami, patnubayan niyo po ang bawat isa, at paramihin niyo po ang mabubuting tao sa aming bayan. Hinihiling namin ang lahat ng ito upang ikaw po ang luwalhatiin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen, amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Those and who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? Nauna, number 1, we must be firm in following that which is good. Sabi rito, be ye followers of that which is good. Be ye followers. The word follow means
to follow one who precedes. May nauuna sa iyo, susundan mo siya. It means join him as his attendant. Handa tayo laging maglingkod sa mabuti. Lagi na tayo maging servant kung ano ang mabuti. And God is good. God is good. God is the person of that which is good. Kaya nasa unahan dapat natin lagi ang mabuti. Nasa unahan natin ang Diyos. Yun ang ating sinusundan at handa tayong ilaan ang ating mga kamay, ang ating mata, ang ating isip. We are His attendant. Attendant, parang nurse sa doktor, di ba? Kapag ka ang doktor na gumagawa ng operation at sinabi niya kung ano yung instrumentong hinihingi niya, naka-assist kaagad, nakatuwang kaagad yung nurses or assistant doctors niya. Di ba? So, ganun din yung pilot o co-pilot, naka-assist siya. Ganun yung driver at saka konduktor, naka-assist siya. So, anumang merong partnership, naka-assist yung kapartner. At tayo po ay nasa unahan natin ang mabuti, nasa unahan natin ang Diyos, nasa unahan natin dapat ang salita ng Diyos, and we join Him as His attendant. We accompany Him. Yun po yung sabihin ng follow. It means to join one as a disciple. Tayo ay kasama ng kabutihan. Hindi tayo humihiwalay sa kabutihan. Nakabuntot lagi tayo. Kung saan ang kabutihan, doon tayo nakadireksyon. Kung alin ang mabuti, doon tayo nakapila. Kung alin ang tama at mabuti, doon tayo nagtutumibay. Yun po ibig sabihin ng to follow one who precedes, to join him as his attendant, accompany him, to accompany him. It means to join one as a disciple and to become or be his disciple. Kaya tayo po ay alagad ng kabutihan. Di ba meron tinatawag na alagad ng batas? Silang nagpapatupad kung anong hinihingi ng batas, ipinatutupad nila. Sapagkat sila ay alagad ng batas. Silang nagpapaliwanag ng batas. Silang nagpapatupad ng batas. At pinamumuhay nila. At pinahahalagahan nila. At tinataas nila ang batas. Dito naman po, sabi ng Bible, and who is he that will harm you if you be followers of that which is good? Kaya ang Panginoon nagtayo ng church. Sabi ng Bible, zealous of good works. Di ba? Okay. So Ephesians chapter 2, 8 hanggang 10, sabi rito, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. So nung una pa man, isinauna niya na yung mga mabuting gawain, inilagay niya na sa ating unahan upang siya nating lakaran. Kaya tama lamang na kung ano yung mabuti, hindi siya nasa likod natin. Hindi tayo ang magsasabi ano ang mabuti. Ang mabuti ay nasa unahan. Sinabi na ng Diyos, ano yung mabuti, tayo nasa likod. Tayo ang susunod. Hindi tayo magsasabi, ano ang mabuti. Ang Diyos ang nagsabi nung pauna pa lang, ano ang mabuti, upang yun ang ating sundan. Yun ang ating kasakasama. Kasakasama at tayo kasukasunod, kabukabuntot tayo, taga-suporta tayo, attendant tayo ng kabutihan. At kung ito ay mangyayari sa ating bayan, ako'y naniniwala, uunti ang mamamatay. Uunti ang maghihirap. Uunti ang laman ng bilangguan. Uunti ang laman ng mga rehab. Uunti ang mga nagdi-divorce. Uunti ang mga nagsusuicide. Uunti ang mga nasa drug den. Mawawala, magsasara marahil ang maraming beer house. Kung ang tao po ay matutunang maging tagasunod ng kung ano yung mabuti. So number one, we must be firm, tayo mga anak ng Diyos, we must be firm in following that which is good. Why? Dahil kapag gumagawa kayo ng mabuti, merong mga, si Satanas, meron siyang pangsira ng concentration. Si Satanas may pangsira ng focus. Si Satanas may pangsira ng atensyon. But you follow. Be firm. Stay there. Just don't doubt what you are doing. Do that which is good in the sight of God. So kayo, makakaranas kayo, ako makakaranas ako, na minsan, ang nakakadistract sa atin yung napapagod tayo.
Pagkapagod ka na, parang yung gawang mabuti, mapapabayaan mo na lang. Kasi gusto mong magpahinga. Kaya napakahalaga nung merong zealous spirit, yung burning desire, yung emosyon mo, yung emosyon mo sa paggawa ng mabuti ay naroroon. Hindi lamang yung isip at kaalaman, kundi meron kang strong emotion to do that which is good. Okay? So, that's number one. We must be firm in following that which is good. Kasi nakita natin dito, if ye be followers of that which is good. Na number two, point number two, mapapansin natin yan, sabi niyan, and who is he that will harm you? Who is he that will harm you? If ye be followers of that which is good. Now, number two. So, point number one, be firm in following that which is good. Number two, there are enemies when you follow that which is good. So, wag tayong magiging kampante, wag tayong maniwala sa ating sariling isipan na kapag gumagawa tayo ng mabuti, lahat ng tao matutuwa sa inyo. Hindi po lahat ng tao matutuwa sa inyo. Kahit tayo, pag may gumagawa ng mabuti at minsan yung ginagawang tama, hindi natin gusto, hindi rin tayo matuwa. Kaya halimbawa, naalala ko noon pagka yung no jaywalking, di ba? Lahat dito tatawid. Pagka ikaw ay nalalayuan nyo sa tawirang inilagay, sabi na, magkalayo naman, lalakad pa ako doon at doon pa ako tatawid. Sana dito na sila naglagay, dito na ako tumatawid. Minsan natutulang kalooban natin kasi inconvenient sa atin. Inconvenient. So lahat tayo, pag napunta tayo sa church, tayo ay nananambahan. Hindi ang hinahanap natin yung ating convenience, ang hinahanap natin yung glory at praise ng ating Panginoon. Amen? Yes? Amen? Yes? Amen. Ganyan po. So, kaya tayo nagsusuot ng ating maayos na pananamit, tayo'y nananambahan. Hindi lang tayo nagpe-perform. We are not performers. We are worshipers when we come to the church. So you ask yourself, am I doing my best? Am I giving my best? Because I am worshiping God. I am not just a performer. I am a worshiper. Ang kaibahan na kayo nakaupo dyan at ako'y nakatayo dito o lahat tayo naririto, lahat tayo gumaganap, ang ginagampanan natin, hindi lang tayo nagpe-perform, hindi singer lang yung kumanta, hindi lamang Bible reader para lang maging maganda ang diction ng mga nagbasa. Kaya tayo, ang ginagawa nating lahat dyan, nasa espiritu ng pagsamba. So we want to be in our best. Now we want to be the best for our God. Malay natin, baka ito ng ating huling gabi, hindi natin alam. Diba? Hindi natin alam. At kung meron pa tayong talagang magagawa, we can improve. Hindi ko naman sinasabing lahat tayo dito, mga nakatoksido at mga sinasabi na natin that which is above the natural. Above the, alam niyo, pumunta kayo sa Jollibee, ang mga suot ng mga taga-Jollibee, na makaayos, di ba? Baka mapahiya tayo sa mga security guard ng Jollibee. Baka mapahiya tayo sa mga, Kaya when we come to church, be sure, you are doing what is good, not in your eyes. What is good in the sight of God. Amen? That is a worshiper. That is a worshiper. Wag niyong patulugon yung necktie niyo sa inyong bahay. Isuotin niyo kung meron kayong necktie. Kung may barong kayo, isuotin niyo. Kung may long sleeve kayo, magbarong kayo. Huwag kayong pagaya-gaya. Sa mga nakikita niyo sa labas. Kanina nga, may kausap ako, sabi ko, alam niyo, kapatid, yung sinasabi mong mga hindi mo inaayun ng aral na yan, actually, dati akong naniniwala dyan. Pero ngayon, hindi na ganyan ang aking paniniwala because hindi ako nagpatali dun sa basta kinagisnan. Binasa ko ang Bible. And I learned and I improved from the Bible. Ganon din po kayo. You will improve not because you heard from somebody, but because you saw it in the Bible. I will not just make my stand just because itong stand niya. Kaya itong aking stand, nakita ko sa Bible. Ganon din po kayo. So that which is good. So follow and be firm to that which is good. Now when you are doing what is good, there are enemies when you follow that which is good. Kaya nakalagay dito, and who is he that will harm you? I want you to see, who will harm you? Kasi yun ang tanong dito Who is he that will harm you?
Kung ginagawa nyo at sinusunod ang tama, sino ang mananakit sa inyo? Sino ang maghahanap ng ikasasama, ikasasakit, ikapapahamak ng mga mananampalataya? Look at John chapter 8 and verse 40 hanggang 45. Go to John chapter 8 and verse 40 down to verse 45. Sabi dito sa verse 40, "But now, you seek to kill me." Sino yung me? Jesus Christ. Sino yung he? Mga Hudyo, especially mga Pharisees. "But now you seek to kill me, a man that had told you the truth." Kapag sinasabi yung katotohanan, sabi sa mga Hudyo, hinahanap niyong patayin ako. Which I have heard of God, this did not Abraham. Hindi ito ginawa ni Abraham. "Ye do the deeds of your father." Then said they to him, "We be not born of fornication, we have one Father, even God." That was their claim. Yun ang sabi nila, na kami anak ng Diyos.